Porsche, alam mo na ba yung balita? Ano yun, kuya? Alam mo ba na may mga English subtitles na ang ibang online preaching on our YouTube channel? Chincha? Wow! Pero, paano makikita yung mga subtitles? Madali lang yan. Just look for the CC icon at the bottom of your screen. This means na may available ng English caption yung video. Before playing, just click the CC icon to activate the English subtitles. There you go! You can now watch our preaching videos with English subs. Nice! May English caption na po tayo! What are you waiting for? Subscribe na kayo! With God, yes, maliligtas ka sa pamamagitan na madalas ko pong banggitin at sabihin po sa inyo, that is through the gospel of Jesus Christ. Remember, brothers and sisters, we are not Pharisees nor scribes, but we are all Christians. Not looking like Christians, hindi po, but real Christians. God, who is the first and best, must have the first and best of everything. Whether na-rebuke po tayo, or na-comfort tayo, na-encourage po tayo, we do it because we love the Lord. We love His house. We love His people. We love His purpose. Servants Force Devotion. Jesus, my hope, you provide my peace. Jesus, giving my life to you, I don't know what to tell you. Always care, you're always there. Hold me, don't let me go. I couldn't ask for more, 'cause you. Everywhere I go, I am with my Jesus. Everywhere I go, He's the shining light. Everywhere I go, He will bring salvation now. I know our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven. Tuwing tayo po ay sabihin natin nagkakaroon ng summer along the way na hindi maganda, may natitira sa atin na pwedeng gamitin natin. Una, ang Diyos, of course. Ang pangalawa dyan, ang isipan natin, ang kamay natin, ang paa natin, at ang katawan natin, lakas natin, pwede nating gamitin po. Huwag mong tutuldukan muna economy, hindi pa diin. Dahil ang Diyos natin, yung resurrection, nasa atin. Pwede pa mag-resurrect yan, pwede pang bumangon yan, pwede pang lumakas yan, pwede pang bumalik sa dati yan, at mas matindi pa sa dati pag binalik na Lord. Mga mananampalataya kayong mga Israelita, hindi pa katapusan yan. Ba't kayo nakakaganyan? Your suffering doesn't mean the end of you. Your inconvenience doesn't mean that the end of everything in your life. Hindi. Kahit may pandemic, kahit may gera, kahit may lindol, may mabigat na pagsubok, nandyan na raw ang Antichrist. So what? Welcome to my God Connection. We will claim the power of Jesus and His Word. This is our commitment to God. Join us as we unite into intimate prayer to Jesus. My God Connection every Monday, Wednesday, and Friday, 3 p.m. on Facebook, YouTube, and Instagram.
Let's talk about the Bible down to its smallest detail. Here on the Teaching Ministries Bible Survey. Wednesday, 7 p.m. on non-exclusive YouTube link. Giving your tithes and offering is fast and easy. Let me show you how. Using the GCash app, send money to this number, and remember, refrain from attaching a voice clip due to its 72-hour expiration. You can also do bank transfer via GCash. Just choose the bank transfer option, then select your preferred bank and key in the church's account details. PayMaya is also available for transferring funds when GCash is inaccessible. Just key in our church's account number. For those who prefer PayPal, just visit www.jctgbtg.com and click the Give Today tab. Our bank accounts are still open for direct and online deposits. These are the account names, account numbers, where you can deposit your tithes and offering, Project G Code, and Friends Again pledges. Remittance centers such as Western Union, M. Luwalier, Cebuana Luwalier, and Palawan Express are also your options when giving. Please write down Judith Lagunsad or Efren Lopez as receiver and provide this contact number. To track your transaction, please make sure to send the details to the same contact number or send a photo of your screenshot of the transaction to our official Facebook page. To know more about our online giving, contact us at these numbers or send us a message on our Facebook page. Or visit us at our website at www.jctgbtg.com. Thank you for being our partners in sharing the gospel throughout the world. God bless everyone! Are you feeling lonely, scared, or worried?
I get it to sometimes, but the Lord loves us so much that He has a gift for me, you, and all of us. Do you know that Christ died for our sins? Yes, He sacrificed Himself for all of us, and He was buried. But on the third day, He rose again. Hooray! So whenever you feel scared, sad, or worried, remember what Jesus did for us. Acts 2:38. We must repent and be baptized in the name of Jesus Christ for forgiveness of our sins. We receive the gift of the Holy Spirit. Believe the gospel. Obey the gospel. Purihin ng Panginoon, magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid, kaibigan. Welcome po sa Friends Again and Jesus Christ, to God be the glory. Salamat po sa ating Diyos sa isa na namang pagkakataon na tayo po'y muling magkaisa sa Kanya pong gawain, sa ating pong paghahandog sa ating Diyos na buhay. Dahil karapat-dapat lang na ibigay natin ang para sa ating Panginoon sa Kanya pong proteksyon sa ating lahat. Amen? Ngunit bago po tayo magpatuloy, magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia sa Psalms 130 verses 5 to 7. I wait for the Lord, my soul waits, and in His word I do hope. My soul waits for the Lord more than those who watch for the morning. Yes, more than those who watch for the morning. O Israel, hope in the Lord, for with the Lord there is mercy, and with Him is abundant redemption. Purihin po ang Panginoon. Alam po ba ninyo, sa tagal na po ng ating paghintay, sa tuwing ako po ay may mga kausap na kapatiran, sinasabi ko, huwag kang maglala, baka sa December magkita-kita na tayo. May habag ang ating Panginoon sa atin. Alam din naman niya kung ano ang makakabuti sa atin. Di po ba? Ang kinakailangan lang talagang matyaga tayong naghihintay, katulad na binasa natin, matyagang naghihintay na dumating ang habag ng Panginoon sa ating lahat. Kaya't habang tayo naghihintay, nandun ang ating pag-asa at patuloy natin papurihan ang ating Panginoon at paglingkuran natin siya upang magbigay kaluguran naman tayo sa Kanya. Alright, iyuko po natin ating mga ulo, tayo po manalangin na. O dakilang Ama, maraming salamat po sapagkat muli mo kaming dinala sa gawain mo, O Diyos. Hinihiling po namin, Ama, na igawad mo po ang basbas mo po sa amin lahat. Napakarami po namin nasa iba't ibang dako ng lugar. Mula ulo hanggang talampakan, ay gawin mo po kaming karapat-dapat sa inyong harapan. Dalangin namin na bigyan mo po kami ng isip na bukas at pusong mapagkumaba upang lahat ng mga bagay na sasabihin mo sa amin at ituturo mo sa amin, Lord, ay amin pong makayanan at pakinggan at isagawa. Dalangin namin ang aming beloved Bishop, ibigay mo po sa kanya ang double portion ng anointing mo, Ama, upang sa ganon lahat ng mga bagay na sasabihin niya ay maihasik sa aming puso at kaisipan. Pagpalain mo mula umpisa hanggang wakas ang gawain na to at nagtitiwala po kami na panibagong kalakasan ang matatanggap namin sa inyo. Sa iyo po lahat ang kapurihan. In Jesus' name we pray and everybody say Amen. You've done for me. Bounded by your heart of hearts, I live for you. Deeper, Lord, I want to
worship you. Lord, I need you closer to me. Bounded by your heart of hearts, I live for you. Deeper, Lord, I want to know you. Am I forever? Delighted, overwhelmed, Lord. Clearly there's no other. You alone are my desire. Dedicated, I'm dependent. My heart belongs to you. You're the one I love, the one I need. I give my heart, my soul, my life, my everything to honor you and to worship you. Lord, I need you closer to me. The one I love, the one I need. I give my heart, my soul, my life, my everything to honor you and to worship you. Lord, I need you closer to me. I need you closer. Lord, I need you closer to me. I need you closer. Lord, I need you closer to me. Oh, Jesus, we need you closer. Close by your side, Lord We God. need you closer, Jesus. The one we love. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nais ko pong magpasalamat una sa ating Lord, sa ating first family, sa privilege po na ito na maitaas ang nag-iisang pangalan ng ating Panginoon. Last August 28 po nung kami mag-positive ng aking asawa sa COVID-19. Aaminin ko po sa inyo na talaga naman pong pinasuka kami ng takot sa pag-aalala na meron po kami mga kasamang senior citizen dito sa bahay at kabi-kabila po ang nababalitaan namin na namamatay. Pero sa kabutihan at habag ng Lord, through listening to the Word of God, sa preaching ng ating bishop, ng ating Pastor Lud, talaga naman pong napalitan po ng tapang ang takot. 3 miracles po ang ginawa ng Lord sa amin during that time. Una po, pinag-pray namin na maging negative po ang swab results nila mama sapagkat sila po ay exposed sa akin. Thank God mga kapatid, sapagkat negative nga po ang resulta ng kanilang swab. Salamat sa Lord at hindi po niya kami binigo. Ang ikalawa naman po, pinag-pray po namin na huwag na po kami dalhin sa facility sapagkat maaapektuhan po ang aming ministry. Ayaw po namin sa facility sapagkat wala po doon wifi connection na stable at hindi po kami makakapag-ministry. Pero sa habag at awa ng Lord, hindi nga po kami dinala sa facility at pinag-home quarantine na lang po kami. At lastly, pinag-pray po namin na tumaling po kami sa COVID-19. Hindi po kami binigo ng Lord sa aming panalangin dahil siya nga po ang ating dakilang manggagamot. Pinagaling niya po kami sa COVID-19. Very, very mild lang po ang naging symptoms po namin, lagnat, ubo, at sikon lamang po. Tunay nga po na ang Diyos po natin kapag tayo nanalangin sa Kanya, never na tayong bibiguin. At napakalaking tulong po mga kapatid ng 1FC na ministry po ng church sapagkat ito po ay naging kalakasan namin during that time. Habang kami nagwa-1FC, unti-unti kami na-encourage. Kaya naman po, inihikayat ko po kayo na mag-join din po kayo sa 1FC program ng ating church sapagkat ito po ay malaki ang maitutulong po sa atin sa paglago ng ating pananampalataya. At the same time, mapalakas din po natin ang ating mga kapatiran. Tunay nga po na ang ating Diyos ay buhay. Wala po imposible sa Kanya. Kung kami po ay pinagaling ng Lord, kung kayo po'y dumadanas din ng COVID-19, pagagalingin din po kayo ng Lord. Kung kayo naman po'y may problema sa financial,
si Lord po ang magpo-provide sa atin. Dapat lang po natin gawin, magpatuloy, manampalataya, at maglingkod sa ating Diyos. Ano man ang mga batas po natin sa buhay, lagi natin tatandaan, the battle is not ours, and we already have the victory. Maraming salamat po. Una sa ating Lord, sa ating first family, sa mga kapatid ko po na nanalangin sa FGC, sa teaching ministry, sa moms and pops, sa Yapper team, most especially sa aming leader na si Brother King and Sister Sharon Coloma. Salamat po na marami sa inyo sa encouragement po ninyo, sa financial support, at sa lahat po ng inyong mga prayers. Salamat po na marami. To God be all the glory. I've been spending the day always searching for you. I have freedom in you, oh Lord. I've been spending my time always praying to you. My direction is you, oh Lord. You alone can give it to me. You alone can take all my fears. Guide me, Lord. Lead me, Lord. Be with me. Can't do anything without you. Hold me, Lord. Embrace me, Lord. Be the strength within. Can't do anything without you. Can't do anything without you. I've been spending the day always searching for you. I have freedom in you, oh Lord. I've been spending my time always praying to you. My direction is you, oh Lord. You alone can give it to me. You
tight, oh Lord. Hold me tighter, Jesus. Embrace me, Lord. Embrace me with your presence. I need you. At ano pa nga po, aming Panginoon, ang kaya namin gawin kung wala ka sa amin? Ano po ang kaya namin gawin kung hindi po dahil sa inyo? For apart from you, we truly are nothing. We are just we because of you. Good morning po sa inyo lahat, brothers and sisters. Sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat po sapagkat sa araw na ito, isa pang pagkakataon ang binigay ng Diyos sa atin para muli tayong magkasama-sama at mag-aral po ng Kanyang salita. Kahit sa ganitong paraan po, dyan yung makikita ang Diyos natin ay talagang totoo. Sinabi niya, hindi mapipigilan po ang salita ng Lord kahit no matter what o naman ang mangyari po ay didiretso po yan. At sa kayong mapupunan ninyo, talagang puro basic lang po tinuturo ko sa inyo kasi po, ang importante po sa pakikinig ay yung application po. May apply natin sa sarili po natin. Pero kung gusto niyo mga informative, nandiyan sa GBS natin, si Pastor Lud na nagtuturo po. Pero dito sa atin po, talagang Christian living ito na yung paano tayo mamumuhay po. Kasi ito po part ng preparation natin para po sa pagbabalik ng ating Lord. At hindi lamang po yun, kung paano tayo mamumuhay sa ganitong mga pagkakataon na ganitong nangyayari sa mundo, paano tayo mamumuhay ngayon. Kasi aminin natin na iba pong pamumuhay noong last 20 years o last 10 years, iba pong pamumuhay noon. Ibang pamumuhay ngayon mga kapatid na kailangan umadapt po tayo, maka-adapt po tayo dito sa buhay sa ngayon po. Kaya yan po ating pag-aaralan yan. Pero una sa lahat, of course, yuko natin ang ulo natin at tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Diyos ng buhay, salamat po uli sa araw na ito at muli kami mag-aaral ng iyong salita. Tulungan mo kami, Lord, na maunawaan namin ang lahat ng sasabihin mo at hindi lang maunawaan, kundi ito'y tumimo sa aming mga puso, sa aming isipan, O Diyos, at nang sa ganun, Lord, ay maipamuhay po namin para sa ganun kami mamuhay ng ayon sa iyong kalooban, Ama. Buksan mo aming puso at isipan, O Diyos, at tulutan mo, Lord, na sa pagkakataong ito ay lahat kami tumaas ang aming spiritual para sa ganun, Diyos, ay makalaban kami sa takbo ng buhay. At ganun din po, Diyos, pakilusin mo Espiritu Santo mo, na padaluin mo yung anointing mo mula sa akin patungo sa lahat ng mga anak mo para madama namin ang power mo at ang power ng salita mo habang ikaw po ay nangungusap sa amin. Pakalinisin mo kami para malayang dumaloy ang iyong Espiritu sa amin lahat, O Lord, at ikaw na po bahala sa amin, Diyos. Salamat po, Panginoon, maasa kami ng tagumpay sa umagang ito. In Jesus' name, Amen and Amen. Now, in the book of Matthew, chapter 11, verses 28 to 29, sa NIV po ito. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Now, brothers and sisters, our subject today is entitled, Nakakapagod na. Okay, mga kapatid, sa panahon ngayon po, hindi lang fear o yung pag-aalala o yung anxiety ang mabigat na nararamdaman ng maraming tao sa ngayon. But the worst is weariness or tiredness. Sa physical, natural lang po na lahat ay mapagod, lalo na po pag galing po sa hanap buhay, pagod po yan. But God gave a remedy in the book of Psalms 127 verse 2. The scripture says, it is vain for you to rise up early, to sit up late, to
to eat the bread of sorrows, for so He gives His beloved sleep. He gives His beloved sleep. So ang Diyos ang nagbibigay po ng tulog sa atin po para makatulog po tayo. Minsan tatalakayin po natin yan. Yan ang tanong, ano-ano ba ang nagpapapagal o nagpapapagod sa atin? Yan ang katanungan. Una po, ayon tinatawag na the weary body, yung katawang pagod. Okay, supporting verse in the book of 2 Corinthians 7:5, for indeed, when we came to Macedonia, our bodies had no rest, but we were troubled on every side. Outside were conflicts, inside were fears. So dito pinakikita ng Diyos na ang isa sa napapagod sa atin, yung ating katawan. Second is the weary spirit, yung pong espiritu natin. I had no rest in my spirit because I did not find Titus, my brother. But taking my leave of them, I departed for Macedonia. So, espiritu natin, napapagod din po. And thirdly is the weary soul. Weary soul. In the book of Psalms 116:7 says, return to your rest, O my soul. Return to your rest, O my soul, for the Lord has dealt bountifully with you. So the deadliest weariness is the weariness of soul. Yan ang pinakamatindi sa lahat. But what is a soul? Ano ba yung sabihin ng soul? Ano yung sabihin ng kaluluwa? Sa 1 Thessalonians 5:23 says, now may the God of peace Himself sanctify you completely, and may your whole spirit, your whole soul and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. So it clearly states that we are composed of three parts: the body, the soul, and the spirit. Now, the soul basically is the part of a person that is eternal. And it involves our minds, our emotions, and our will. Tatlo yan. Mind, yung ating pong emotions, at yung ating will. Now, as far as soul is concerned, it involves what you think. Kung ano yung iniisip mo, dun involve ang ating soul. In the book of Luke 16:24, yung mayaman nasa hell. And then he cried and said, Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus. Nakilala niya si Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. And there's the next verse. For I have 5 brothers. Naalala niya. Yun yung makikita. Siya, soul na lang siya rito, pero naalala niya na meron siyang 5 kapatid, that he may testify to them, lest they also come to this place of torment. So, involve ang ating pag-iisip po, yung mind natin, pag sinabing soul. At ang pangalawa, it involves what you feel, kung ano nararamdaman. In Matthew 26:38, na mag-pray ang Lord. Ang sabi ng Panginoon, then He said to them, my soul is exceedingly sorrowful, even to death. Stay here and watch with me. So pinakita rito na sinabi niya yung soul niya ay nalulungkot ang kanyang kaluluwa. And thirdly, it involves what you desire. Kung anong gusto natin kasama rin po dito sa ating soul. Now, what about the spirit? Now, according to the Bible, the spirit gives life to the soul. Yun ang nabibigay ng buhay sa kaluluwa. Genesis 2:7, King James Version says, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. So yung soul ay nabuhay dahil yung breath of life ay binigay sa kanya po. O yung espiritu ng buhay binigay sa kanya o hiningahan siya ng ating Lord. Alam natin sa Bible, pag sinabing wind, andyan po, spirit ang ibig sabihin po. But honestly speaking, there's no definite answer. Meaning the Bible did not describe kung ano talaga yung soul and spirit. Hindi po binanggit na malinaw talaga ng Bible.
But the most important thing to know is that a human being is composed of body, soul, and spirit. And the soul is the one involved with our emotions. In other words, ang napapagal sa atin, ang napapagod, bugod sa body ay ang ating soul. Pagod na sa kaiisip dahil sa kahirapan ng buhay. Ang iba'y pagal na sa nararamdaman sa kanyang mabigat na karamdaman. Sa paghihintay ng kagalingan, sa kagagastos ng gamot sa ospital, pagal na rin ang iba sa walang patid ng mga negative issues na binabato sa kanyang buhay. Iba naman ay pagod na magmahal kasi hindi naman nagagantihan ang kanyang pagmamahal. Talaga nakakapagod po yan pagkaganyan. Ang iba ay pagod na sa kasalanan po. Pero marami yung pagod na sa nangyayari sa world dahil sa pandemya po. Diyan maraming napapagod. Ang reaksyon ng mga tao iba-iba. Merong mga dinadaan sa tawa, halakhak pa, pero pagod na ang soul. Ang iba naman ay pirming inis, galit, kasi pagal na rin ang soul niya. Yung iba, hindi maitago yung lungkot dahil sa sobrang pagod o pagal ng kanyang kaluluwa. That's why the Lord Jesus Christ said in Matthew 11:28-29, binasa natin kanina, NIV version. Ano sabi nga doon? Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. And take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. So He offered the rest for the soul. Honestly speaking, nobody can give you that rest except God alone. Money cannot give you the rest for your soul. A high position in any sector cannot give rest for your soul. And even your loved ones cannot give a rest for your soul. It's only God, because your soul is eternal. That's why the eternal God is the only one who can give rest for your soul. As a matter of fact, the word rest is started in the Garden of Eden in Genesis 2:1-3. Scripture says, thus the heavens and the earth and all the hosts of them were finished. And on the seventh day, God ended His work which He had done, and He rested on the seventh day from all His work which He had done. And then God blessed the seventh day and sanctified it, because in it He rested from all His work which God had created and made. So God rested on the seventh day of His creation. But it doesn't mean that He gets tired and weary. Kasi hindi po napapagod ang Lord. But I know it has a spiritual meaning, and it has to do with the rest of our soul and spirit. Now, in the Old Testament, they made it a literal rest of the body on the Sabbath day. Na talagang sila, it was a total rest from all work, which they observe once a week. Talagang isang beses ang linggo, wala silang trabaho, walang gagawa kahit isa. But in the New Testament, the Lord Jesus Christ executed the real meaning and essence of the word rest, which is the rest for the soul. Because He knew that when population grows, problems will grow, and many people will feel weariness and tiredness of the soul. But the problem is this: the response of many people, hindi po maganda. One of the best example was Naomi in Ruth 1:8. Ano sabi ni Naomi? And Naomi said to her two daughters-in-law, go, return each to her mother's house. The Lord deal kindly with you as you have dealt with the dead and with me. In other words, ito po si Naomi, alam natin, nangyari sa kanya, namatay ang asawa, namatay ang dalawang anak, naghirap siya. Ano ang kanyang desisyon? Maghiwa-hiwalay na tayo. Surrender! Suko na siya. And it was a desperate move. Yan ang sinasabi ko po. Pag sumuko kayo ngayon, desperate move po yan. Hindi yan ang gusto ng Lord. Isa si Elijah. Ano sinabi niya gano'n? 1 King chapter 19 verse 4. But he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a broom tree. And he prayed that he might die, and said, it is enough.
Now, Lord, take my life, for I am no better than my fathers. So he wanted to die. It was also a desperate move. Yan po yon, na pag napapagod na, gusto mamatay na. Alam ko marami sa inyo nag-iisip ng ganyan. Gusto mo mamatay ka na kasi nga, pagal ka na, pagod ka na, doon sa nararamdaman mo. At yung iba naman sumusuko na dahil sa nadadamang kapaguran sa kanilang kaluluwa. Sa 1 Samuel, si Saul, 13:8-9, ano sabi ganon? And then he waited 7 days according to the time set by Samuel. But Samuel did not come to Gilgal, and the people were scattered from him. And then sa verse 9, so Saul said, bring a burnt offering and peace offering here to me. And he offered the burnt offering. So the response of Saul, it was a desperate move as well. You know why? Kasi hindi naman pwede siya mag-alay, pero nag-alay siya dahil napagal siya sa kaintay kay Samuel. 7 days ang sabi niya. Hindi dumating na 7 days, hala na, pinangunahan na niya ang Diyos. At ilang Kristiyano ang nasa ganyang sitwasyon. Pagal na ang soul, kaya gumagawa tayo ng mga desperate moves ang ginagawa po natin. Na wala tayong pakialam kung kalooban ng Diyos o hindi ang ginagawa. Yung iba naman napipilitan ng pumasok sa mga illegal business, which is a desperate move na ayaw ng ating Lord. Yung iba naman sumusuko na talaga. Lalo na iba, gusto nga mamatay mga kapatid. Hindi yan ang inaasahan ng Lord sa atin. Hindi dapat mangyari sa atin yan mga bagay na yan, dahil mga believers po tayo. Kaya hindi dapat ganyan. Bakit ko sinabi na hindi dapat ganyan mga kapatid? May mga example sa Bible po na sabihin natin na napagal din sila, napagod din sila, pero hindi ganun ang ginawa nila. Hindi sila sumuko, hindi gusto mamatay, hindi lumihis salita ng Lord. Sa katunayan, hinanap pa nga ang Diyos eh. Example si Zacchaeus. Alam natin yan sa Luke 19. Ano ang nangyaring ganon? He sought Christ. Hinanap niya ang Lord because he was tired and weary about the negative issues about his wealth. Talaga marami siya narinig. Magnanakaw si Zacchaeus. Magnanakaw yan. Which was just a false accusation according to him. Ayon sa kanya. So, ibig sabihin, grabe, bigat dalhin ng false accusation, mga kapatid. Yung hindi mo naman ginawa, pero pagbibintangan ka, at pirmi sasabihin sa'yo, yan, magnanakaw, magnanakaw. Merong ganyan ngayon, hindi ba? Isang politiko, ganyan si ginagawa nila. Magnanakaw. Hindi ko lang paano niya nadadala yung mga kapatid. Si Zacchaeus talaga nagsawa na, napaagal na siya. He was rich and popular, mga kapatid. But his riches and popularity were not able to give him the real rest for his soul. Hindi nabigay. And that's why he sought the Lord Jesus Christ desperately. Doon tayo dapat maging desperate. Pag tayo po'y pagal na, maging desperate ka sa paghanap sa atin, Lord. Hindi desperate na susuko. Hindi desperate na gusto mamatay. Hindi desperate na lilisa sa salita ng Lord. Hindi po. Desperate kang hanapin mo. Yung magbibigay na rest. Yung magbibigay ng rest ang hanapin po natin. And when he found Christ, his heaviness in soul instantly changed to gladness and he was refreshed. Narinig lang niya ang boses ng Lord na bago'y nararamdaman niya. Yung kapagalan niya na wala, mga kapatid. Yung salita ng Lord lang ang narinig niya na wala na God. To the extent that he was willing to give half of his riches to the poor. Bibigay kalahati ng kayamanan sa mahirap. And he would restore fourfold to the people with false accusation. Hindi naman totoo talaga, mga kapatid. Maaaring hindi totoo talaga, pero apat na doble babalik niya. Why? Once na magkaroon ng rest ang soul mo, tatabi mo yung pera eh. Hindi ka mapofocus sa pera kasi may rest ang ating kaluluwa po. Na kanya napakalaking bagay po yung rest na yon na inaalok ng Lord sa atin po. Tinanggap na natin yan, mga kapatid. Pero ano nangyari? Nagkaganyan na naman tayo, mga kapatid. Yan ang tanong ngayon. Pero bago talakayin niya, isa example pa si Martha. Martha and Mary. Si Martha and Mary, magkapatid. Ngayon, may sinabi si Martha, nag-complain siya against Mary. Yun, why? Kasi pagal na din siya eh. Pagal na si Mary sa kaluluto, kalalaba, kapaplansya, kung may plansya pa ng mga kapatid, pagkatapos lahat ng mga gawain bahay, paglilinis, lahat. Pagal na siya, pero kasama niya si Martha doon. Ngayon, si Martha po ay nag-complain siya sa atin, Lord. Ang sabi niya gano'n, Panginoon, tingnan niyo si Mary, hindi man lang ako tulungan. Ibig sabihin, yung dalawang pagal na yan, yung isa naging matalino. Si Mary na pagod din na katulad niya sa gawaing bahay po ay meron siyang pinili. Nang dumating ang ating Lord, hindi niya pinili yung kusina. Hindi niya pinili yung CR para linisin. Hindi niya pinili lahat na magtrabaho doon. Hindi po. Ang ginawa niya, lumuhod siya o umupo siya sa paanan ng ating Lord. Why?
Yung pahinga ang gusto niya. Yung rest of soul ang gusto niya. Kasi pagal na siya eh. Ito si Martha, pagal na, sige pa rin. Kaya gano'n ang naging attitude niya, naging inis siya. Sinabi ko reaction sa inyo kanina. Pero si Mary po matalino siya. Nung bakit yan, dumating na yung magbibigay ng rest ay, doon siya tumabi at doon siya nakinig. Kaya sinabi ng Lord, pinili ni Maria ang mas mabuti. Pinili niya. Kasi madali sabi, sa parte ang pinipili mo kung anong gusto mo talaga, kung yung rest, o ikaw mapagal ka na mapagal dyan sa ginagawa mo. Pipiliin mo talaga. So sa madali sabi, yung parte niya, makikita natin kung ano yung pagkakaiba na marunong pumili ng rest at yung hindi marunong pumili ng rest. Yung babae dinudugo, ganun din. Alam niyo na yan, madalas yung narinig yan, 12 years. Ano nararamdaman yan? 12 years na dinudugo yan, mga kapatid. Ano madadama niya pagka ganun? Sa Mark 5, 25 to 28, kayo na lang po ang magbasa, mga kapatid. So sa parte ito po ay pagkikita sa atin ng Lord kung gaano kapagal itong babaeng ito na sa hirap ng katawan, pagal na pagal siya sa gawa ng doktor, pagal na pagal sa naubos nga yung pera niya. Kaya naggasto sa pagpapagamot, pagal na rin siya, pagod na rin siya sa ganun, mga kapatid. Pagal lang umasa, nagagaling pa siya. 12 years eh. Kaya pagal na po siya. Pero naghihintay na lang siguro, nag-aantay na lang siya na kamatayan niya. But when she heard about the name Jesus Christ, doon na buhay ang pag-asa niya. At talaga isa lang sinabi niya, yun lang dulo ng laylayan ng damit niya, sigurado mapapahinga ako, pati rito sakit nito mapapahinga ako. Yun lang ang ginawa niya. Sabihin natin na simpleng babae na dinudugo pero hirap na hirap, simpleng ginawa lang niya. Yung simpleng hipuin lang yung laylayan damit ng Lord ay nakakuha siya ng kapahingahan sa kanyang kaluluwa na 12 taon yan dinadala, mga kapatid. Sino nakatugon? Ang Panginoon din ang nakatugon. Si Jesus Christ lang po ang makakatugon. Yung isang simpleng babae na makasalanan na nagbuhos ng pabango sa ating Panginoon, makasalanan siya sa Luke 7:36-50. Kayo na po magbasa rin. Alam niyo, itong babae ito, bigat na bigat ito dahil sa kasalanan. Bakit ko sinabi? Makinig po kayo, mga kapatid. Sa Isaiah 57:21. Isaiah said, there is no peace, there is no rest, says my God, for the wicked. There is no peace, there is no rest, says my God, for the wicked. Wala raw pahinga o wala raw kapahingahan pag ikaw po ay nasa kasalanan, and that is true. Totoo po yan, walang kapahinga. You know why? Sa verse 20, ano sinabi ni Isaiah? But the wicked are like the troubled sea. Para ka daw yung naguguluhang alon ng dagat when it cannot rest, na walang pahinga, whose water casts up mire and dirt, na nagiging putik, yung tubig nagiging putik yon. Sa madali sabi, ganun yung nararamdaman pag ikaw nandun sa kasalanan po. Na para kang yung alo sa dagat na hindi malaman kung anong gagawin, na gulong-gulo, mga kapatid, na wala sa kaayusan. Ganun na nangyayari. Why? Dahil nga po sa dun sa nagagawang kasalanan po. Kanya doon sa parte yan, naalala ko si David, sinabi niya sa Psalms 51, ano sinabi niya gano'n? Na siya guilty siya. Sinabi niya mismo, guilty siya. So, ibig sabihin nun, habang nagkakasala siya, yung guilty feeling po ay nasa kanya. Paano ka magkakaroon ng rest kung yung guilty feeling nasa iyo? Kanya walang kapahingahan po doon. Pag tayo nasa kasalanan po, walang kapahingahan po yan. Maaring physical mo, napapahingad, natutulog ka. Iba naman, din nga makatulog din. Pero yung soul mo, titiyaking ko sa iyo, walang kapahingahan yan. Pag tayo nandun sa kasalanan po, hindi mapalagay ang soul mo, restless ang iyong soul pagka ganun. Was na nandoon ka. Kaya hinanap ng babae ngayon ng ating Panginoon. Ano ginawa niya? Pumasok siya dire-diretso. Pagdating doon sa may buho sa ating Panginoon at lumuhod sa ating Lord, pinunasan ng buhok yung paa ng ating Lord. Andun yung mga kritiko, mga kapatid, mga pariseo. Sinasabihan siya, wala siyang pakialam. Kasi naghahanap siya ng rest. Pag naghahanap ka ng rest, desperate ka na sa ating Lord. Desperate ka sa paghahanap. Wala kang pakialam sa mga narinig mo. Wala kang pakialam sa mga critics na ang gusto mo, yung kapahingahan. Kanya nun siya makaluhod doon at pinagtanggol siya ng Lord doon sa mga critics na yon. Umalis siyang masaya-masaya. Umalis siyang magaan na magaan. Pumasok siyang bigat na bigat siya. Pumasok siyang naguguluhan siya. Pumasok na walang kapayapaan nang makamit niya ang ating Lord. Pag uwi niya, punong-puno siya ng kapayapaan. Wala na siyang pakailam doon sa mga issue sa kanya. Wala nang pakailam doon kung siya makasalanan. Ang nasa kanya yung kapayapaan po dahil nag-meet sila ng ating Lord. Now, the question is this. How can we find rest for our souls? Paano tayo mapapahinga? In Exodus 3:7-8, and the Lord said,
I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt and have heard their cry because of their taskmaster, for I know their sorrows. So I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians and to bring them up from the land to a good and a large land, to a land flowing with milk and honey, and to the place of the Canaanites and the Hittites and the Amorites and the Perizzites and the Hivites and the Jebusites. Now, that means God saw that His people who were captured by the wilderness to slavery. Nandun ba? They were tired and they were weary because they were oppressed and maltreated. Talagang minaltrato sila. That's why God used Moses to bring them out of Egypt, to give them rest physically and spiritually, para bigyan ng kapahingahan. But the question is, why in the wilderness? Bakit sa wilderness dadalhin? Kasi sa wilderness po, wala pong trabaho doon. Ano ibig sabihin nun? Pagka walang trabaho, that's why yung physical nila, makapagre-rest po sila. In Egypt, puro karangyaan. Nandun ang riches, plenty of food, but sin is rampant. Grabe ang kasalanan po. That's why they were brought to the wilderness para maalis sa mata nila at sa isip nila yung mga ito na siyang pinagkakaabalahan sa Egypt po. Kanya dun sa wilderness dinala. Pero hindi alam ng mga Israelita na kahit maunlad at mayaman ang bansa nila ng mga Egyptian po, ay pagod at pagal naman sila sa kanilang mga souls. Hindi lang nila alam yan. Na naiinggit sila sa mga Egyptians, akala nila yung mga yun ay masasaya. Hindi, masaya lang po sa labas yun. Pero sa loob, hindi po. Katulad din yan, mga nangyayari sa mga tao sa labas. Akala mo lang nakakotse, akala mo lang mayaman, kaya akala mo masaya. Pero hindi po totoo. Ang kaluluwa niyan, grabe, pagod na pagod ang kaluluwa niyan. Hindi lang natin nakikita. Kaya pero hindi nila nakuha yung nasa plano ng Lord. Although sinabi na ni Moses, dadalhin ko kayo sa land with milk and honey, hindi pa rin nila nakuha. Doon kasama ang food, it's more on spiritual dahil ang pagod sa kanila ay ang kanilang souls. Yun talaga. Kasi katawan, itulog lang nila, wala na eh. Pero yung souls nila nangangailangan ng pahinga. Pero nung nasa wilderness na sila, imbis na magpasalamat ay, nag-struggle na naman sila sa kaiisip kung saan kukuha ng pagkain, ng tubig, hanggang sa mainis po sila. Inalista sila sa struggle for food, pero balik uli sila doon. Kasi hindi na nakuha yung nasa isip ng Lord. Dito, wala na struggle. Dito, wilderness ito. Hindi mamahalin tulad yung ganda doon sa Egypt, pero dito wala struggle dito. Sa daily living ninyo, ako na ang bahala sa food, shelter, and clothing. Ako na bahala. At ginawa ng Lord yan. Ginawa ng Panginoon. Dahil yung pagkain nila sa langit ang galing mismo na nirasyon ng Lord. May tinapay na may palaman pa. Pagkatapos yung tubig, sa bato ng galing. Imagine, bato, tubig. Dapat sa river o sa sea, pero sa bato nang galing ang tubig para pakita sa kanila, kahit nandiyan kayo, walang tubig dyan, puro bato, magkakaroon ng tubig. Ganon sa Diyos. Kaya unti-unti pinapakita na sa kanila ng Lord kung ano yung nandoon, mga kapatid. Kaya doon sa bagay na yon ay, ang tinitignan ng Lord dito po, ay yung kanilang isipan kung ano nasa isip po nila. Sa damit, ano ginawa ng Lord? Yung damit nila, pero may bago. Hindi, tsaka yung damit nila, lumalaki sila. Lumalaki rin yung damit nila, mga kapatid. Yung sapatos nila, lumalaki rin yung sapatos nila. Kaya pinapakita ng Diyos na, ganyan ako mag-supply. Ganyan ako, nasa wilderness kayo. Wala kang resources dyan sa wilderness. Wala kang mapagkukunan dyan. Pero sa akin meron. Kahit sa wilderness meron yan. Kahit may pandemya meron yan. Kahit ano sitwasyon meron yan. Ganun ang Diyos natin. Pinakikita sa kanila at pinakikita rin sa atin lahat. No, walang pandemya sa Lord natin, kaya niya mag-produce talaga, kaya niya magbigay talaga, kahit sa ganito mga pagkakataon. Pero nasa isip na, yung pa rin nasa Egypt, nasa isip, maganda at masarap, pero struggle sa buhay, dahil sa stress sa pagiging alipin, stress sa pagkuha ng pagkain, yun pa rin ang gusto nila. For information, yan rin ang gusto ng Lord para sa atin. Yan ang gusto ng Panginoon na wala tayong struggle talaga. Sa 1 Peter 2:9, ano sinabi ganoon? Alam natin ito. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praise of Him who called you out of darkness. Tinawag tayo mula sa darkness, mula sa dilim patungo sa liwanag. Darkness na yung struggle natin sa buhay. Yung struggle natin sa sin. Yung struggle natin sa problema sa pangkabuhayan, sa sakit. Kaya yan
lahat na yan. Kahit pagod na pagod tayo nung araw. Pagalang souls natin nung araw. Ngayon, tinawag na tayo ng Lord para makalaya tayo sa ganyan mga struggle sa buhay na yan. Para makawala tayo, makalaya tayo. Pero bakit maraming bumabalik at may iba bumalik na uli sa struggle ng buhay na yan na nagbibigay ng kapaguran sa ating mga kaluluwa? Ang dami ngayong Kristiyano, struggle pagdating sa hanap buhay. Struggle kasi hirap ng buhay ngayon kayo, struggle. Sa sakit, struggle din kasi baka mamatay kayo, struggle din. Hindi yan tayo tinawag sa ganyan. Nilabas na tayo ng Lord sa ganyan. Huwag tayong pumaral sa mga Israelita, nilabas na sa ganyan, bumabalik uli sa ganon. Huwag kayong bumalik dyan, mahihirapan po tayo. Hindi na struggle ang gusto ng Lord sa atin. Hindi ko sinasabing walang problema. May problema, pero yung struggle, dapat wala na yun eh. Kasi tinawag na tayo palabas dyan sa dilim ng struggle sa buhay. Why? Hebrew 3:11. Ano sabi ganon? So I swore in my wrath, they shall not enter my rest. Ayun na, sinabi doon sa mga Israelites. In this verse, God has withdrawn His promise of allowing the Israelites to enter His rest. Binawi niya. Wala na. Rest ang pupuntahan niyo, pero ayaw ninyo, babawiin ko. Hebrew 3:7-8. Ano sabi ganon? Bakit? Therefore, as the Holy Spirit says, today, if you will hear His voice, today, do not harden your hearts as in the rebellion in the day of trial in the wilderness. Now, that today means the present moment while the words of God are refreshed in their mind. Yung oras na nasariwa pa yung salita ng Lord sa kanila, yun yung today na sinasabi. Now, the word today also emphasizes the sense of urgency to heed the voice of God. Yun daw po ay nagpapahiwatig din ng pagmamadali na pakinggan ang sinasabi ng Lord. Pakinggan ang sinasabi ng Espiritu ng Lord. In Psalms 95:7 says, for He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Today, if you will hear His voice, today, andun yung salitang today. At sa Hebrew 3:13, nandun din po. Sa Hebrew 4:7, nandun din po. Meaning the word today was mentioned 4 times in these 2 chapters of Hebrews. Binanggit 4 na beses po. Now, when the Israelites heard the voice of God, they did not believe and even rebelled against God. Nag-rebellion pa sila. In fact, in Hebrew 3:12, the scripture says, beware, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Now, the author mentioned the evil heart of unbelief. Indeed, unbelief is a serious matter because it's evil before God. Yan po sa demonyo po pagka may sinasabing unbelief. Hindi ka naniniwala, hindi po sa Lord yan. Now, what is that one thing that they didn't believe in? Now, the author gave the assurance that the promise of entering His rest remains until now. Hanggang ngayon po. Yung promise ay hanggang ngayon. But let's fear that we might come short of it. Why? Kailangan medyo ingatan natin. Baka kapusin tayo, hindi tayo umabot sa kapahingahan ng Lord. But kung sinabi, Hebrew 4:2, ano sabi nga noon? For indeed the gospel was preached to us as well as to them. Pinreach ang gospel sa atin, pinreach din sa kanila. But the word which they heard did not profit them. Yung pinakinggan nila, hindi sila nakinabang. Why? Not being mixed with faith in those who heard it. Hindi hinaluan ng pananampalataya. The author clearly said that the gospel was preached to us. The gospel means the good news. May marami pong good news sa Bible po. Kasama ang blessing, ang healing, ang miracles, the display of God's goodness, faith, faithfulness, ang kanyang fullness. But most importantly is the gospel of salvation. But then, it was also preached to them in the Old Testament. Now, according to some commentators, it's about the sacrifices and ceremonies of the Old Testament, where the gospel of good news in that dispensation. Yung nung kanilang kapanahunan po, pag sinabing good news, ay yung ginagawa nila para sa Lord, yung pag-aalay nila sa kasalanan, meron na, tatakpan ng kasalanan ng pag-aalay ng hayop, yung mga ritual nilang ginagawa po, na ceremonies nila mga ginagawa po, yun ang good news sa kanila. But the problem was, they heard it from Moses, but did not profit them. Walang pakinabang yung pinakinggan nila. Why? They did
that mix it with faith. Hindi hinaluan ng pananampalataya at paniniwala po. Listening to the Word of God without faith will profit you nothing. And most of all, it will not give you rest. Walang rest na makukuha po. Always remember that only Joshua and Caleb were able to enter God's rest in the Old Testament. Why? In Joshua 23, verse 14, sa Amplified. Now behold, today I'm going the way of all the earth, and you know in all your hearts and in all your soul that not one word of all the good words which the Lord your God has promised concerning you has failed. All have been fulfilled for you. Not one of them has failed. Okay, enumerate natin mga kapatid. Una, Joshua said that not one word of all the good words which the Lord your God has promised concerning you has failed. Ano ibig sabihin doon? Tatagalogin natin. Wala isamang salita na mabuting sinabi ang Lord na yung kanyang pangako sa atin na sumablay o hindi nangyari. Wala raw kahit isang salita, wala. Yun ang sabi ni Joshua. Ibig sabihin, nakita ni Joshua yun ay lahat ng sinabi ng Lord ay nangyari po. Sa katayaan sumunod, sinabi niya, all have been fulfilled for you. Lahat daw ay nangyari. Lahat daw ay walang sumablay. Lahat, wala sumablay kahit isa. Wala daw. At pangatlo, and not one of them has failed. Walang nabigo doon sa salita ng ating Lord. Kaya yan ang dahilan kung bakit despite na marami silang war, kalaban ay meron silang rest sa kanilang soul. Why? Yan ang tanong. Kasi yun nga po sa kanila yung salita ng Lord. Kung tayuan nila talaga ang salita ng Diyos, hindi wala sablayan. Pag sinabi ng Lord, sigurado yan. Pag sinabi ng Lord, sigurado mangyayari yan. Yun ang nakakintal sa mind nila. Yun ang nasa mind, sa soul. Nandun sa mind po nila. Nandun po nakalagay sa mind nila yon. So, ibig sabihin nun ay nandun sa mind nila habang may kalaban sila nasa mind nila. Ang salita ng Diyos ay totoo. Ang salita ng Diyos ay mangyayari. Hindi sasablayan. Pag sinabi ng Lord, sinabi niya. Kanya wala silang kapagalan Hindi sila napapagod. Hindi sila napapagal kahit anong gawin sa kanila, ang mangyari sa kanila. At araw-araw lumalaban sila, napapagod lang yung katawan nila. Pero yung soul nila may pahinga. Kasi ganun ang paniniwala nila sa salita ng Lord. Lahat daw ng salita ng Lord na mabuti, pinangako ng Lord sa kanila ay natupad. Wala raw ni kahit isang sumablay. Imagine that. Yun na nakalagay sa isip nila. Kaya nga si Caleb na kasama niya, 85 years old na ayaw pa magpahinga. Baliktad 85 dapat pahinga sa kanya, wala pa. Why? Alam niya na hindi sumasablay ang Lord sa sinasabi niya at pangako niya. Kaya kahit higanti pa ang kalaban, may rest pa rin yung soul niya. Ibig sabihin, nakikipaglaban siya sa mga higante, pero yung soul niya nakapahinga. Hindi ba yung struggle siya? Hindi po. Ang tanong bakit? Alam niya na may Diyos siyang kasama. Alam niya yung salita ng Diyos na nasa kanya. Hindi sasablay. At yan ang gusto ng Lord mangyari sa atin. May problema pero hindi struggle. Kasi may rest ang soul dapat natin po. Nagtatrabaho pero walang struggle. Kasi may rest ang soul natin. Yun ang gusto ng Lord. In fact, in Ecclesiastes 4:6, ano sinabi nga doon? Better a handful with rest. Merong version po na merong rest ang sinabi. Better a handful with rest than both hands full together with toil and grasping for the wind. Mas mabuti raw sa isang kamay mo sa kaliwa ay kapahingahan. Kesa sa dalawang kamay mo, puro kayod dito, kayod doon na wala namang kapahingahan. Yun yung sabihin ni Solomon. Kanya nga nakita mo sa Banuel, sinabi niya, bali wala lahat yung pera, wala sa kanya, lahat ng ginto niya nasa kanya. Bali wala sa kanya, why? Wala siyang rest. Hindi siya nagkaroon ng kapahingahan sa kanyang soul. Nandoon lang na mayaman siya, may pera siya, but there was no rest sa kanya. Walang rest sa kanya po. Wala yung kapahingahan ng isipan niya. Pagod na pagod ang soul ni Solomon, mga kapatid. Samantalang ang yaman niya. Samantalang marunong siya. Samantalang kilala siya. Pero pagod ang soul niya. Pagod ang kanyang kaluluwa sa kaiisip. Doon sa mga, wala naman siyang problema kung tutusin, may pera siya. Wala naman siyang problema sa mga kalaban, walang gera sa kanyang panahon niya. Pero bakit napapagod siya, mga kapatid? Yan ang tandaan po ninyo. Kahit wala kayong ginagawa,
Pag hindi ka nakakonekta sa Diyos, mapapagod ka, mapapagal ka sa espiritu, sa soul mo, mapapagal ka. Hahanapin ang soul natin ng Diyos. Whether we like it or not. Kasi eternal ang soul natin. Eternal ang God. Kaya hahanapin niya yung eternal. Sigurado yun. Now, kasi yung salita ng Lord ang nagbibigay ng kapahingahan sa Kanya. Why? Hindi sumasablay. Kay Caleb ang sinasabi ko, hindi sumablay. Hindi sumablay at yak na mangyayari. Siguradong mangyayari. Why? Bakit mangyayari? Okay, now. Lahat naman sila nakinig ng salita ng Diyos. Through Joshua, kaya napakinggan nila. Pero bakit yung dalawa lang ang naniwala? Out of million po sila na nakinig ng salita ng Lord. Pag natin maigi yung binasa natin sa Joshua. Ano sabi ni Joshua? Now behold, today I'm going the way of all the earth. And you know, and you know, and you know in all your hearts, you know in all your hearts, and in all your souls, your hearts and souls, you know in all your hearts, in all your souls. Ibig sabihin, para malaman mo kung ikaw ay naniniwala, yung pakikinig mo ng salita ng Diyos dapat po ay umaabot sa puso ng parte ng soul natin at doon sa ating mind, sa soul po natin, na isip natin, nandoon din po, na nagbibigay na rest sa atin po. Yan ang dahilan kung bakit pirmi tayo nakikinig ng salita ng Diyos, pero wala tayong rest, walang kapahingahan. Kayo napapagal, lahat kayo nakikinig ng Word of God. Pero bakit walang rest? Hindi tumatago sa puso mo, sa kaluluwa mo, yung salita ng Diyos na pinakikinggan natin. Hindi tumatagos doon. Kaya sa parte ng mga kapatid, sa Hebrew 4:11, ano sinabi ka doon? And let us therefore be diligent to enter that rest, lest anyone fall according to the same example of disobedience. Kailangan doon hanapin natin yung rest na yun. Why? Kasi sa salita ng Diyos lang natin makikita. Sa Hebrew 4:12, ano sinabi ka doon? Ba't kailan tumagos? Doon sa puso natin ang Word of God. For the Word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul, tumatagos hanggang doon sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, and of joints and marrow, and is discerner of the thoughts and intents of the heart. Discerner of the thoughts and intents of the heart. So meaning, kaya binanggit na ang salita ng Diyos ay tumatagos sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu ay para ipaalam sa atin na kung gusto mo magkaroon ng kapayapaan o kapahingahan sa Word of God ay dapat tumagos doon sa soul mo. Tumagos doon sa spirit and soul natin yung salita ng Diyos. Pag nakikinig ka ng salita ng Diyos, ganun dapat po ang nangyayari sa atin. Kasi kung talaga makikinig lang tayo, ang tagal na natin nakikinig ng Word of God, pero bakit wala yung kapahingahan? Nandun pa rin, struggle pa rin tayo mga kapatid. Baka hindi tumatagos doon. Sa yung soul and spirit, hindi tumatagos. Pag hindi tumagos doon salita ng Lord, yun na nagbibigay ng kapahingahan. Yung salita na yun na punong-puno na espiritu ng Lord, ang dapat pumasok doon sa heart natin. Sa panumparaan, Hebrew 4:11, ano sabi ka noon? Kanina sinabi ko na sa inyo. And let us therefore be diligent to enter that rest. Be diligent to enter that rest. Ibig sabihin nun, tayo daw pag sumikapan daw natin makapasok doon sa kapahingahan, sa rest na gusto natin, magsumikap tayo. Mag-struggle tayo. Ang ibig sabihin ng diligence ay struggle. Huwag ka mag-struggle sa hanap buhay. Doon ka mag-struggle yung pagpasok mo doon sa kapahingahan ng ating Lord. Sa rest na gusto natin pag nakikinig tayo ng Word of God. How? Paano natin gagawin yan? Na sa pakikinig ng Word of God, makakapasok tayo sa kapahingahan ng ating Lord. Paano natin gagawin? Now, let's go back to Joshua. Ito ang kabilin-bilinan ng Diyos sa kanya. Bago siya namuno po, ano sabi niya doon? Okay, the Bible says, this book, Joshua, shall not depart from your mouth. Huwag mong aalisin sa iyong bunganga. Huwag mong aalisin sa bunganga ang salita ko. But you shall meditate it day and night. Yan ay muni-muniin mo, araw at gabi. That you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous and then you will have good success. Ang sabi dito,
this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night. Ibig sabihin nun, ano ibig sabihin ng Lord? What do you mean by meditate? Now, meditate according to Webster Dictionary means mental exercise through concentration. Mental exercise through concentration. Now, ang synonyms po niyan ay chew over o nginunguya. So, ibig sabihin nun, pag sinabing meditate po ay talagang nandoon yung concentration mo talaga ay nandun sa salita ng Lord at para bang inunguya mo na parang pag-food for the thoughts o yung pagkain mo para sa isipan mo. Na kung ilang beses mo gustong kumain, ganun din ang meditation, mga kapatid. Na nagme-meditate ka na parang kinakain mo yung salita ng Lord talaga na yun ang pagkain mo sa iyong sarili talaga, ng iyong kaluluwa. Na kung gaano gana mo sa masarap na pagkain, ganun din ang meditation mo sa Word of God. Ganun dapat po. Kasi sinabi sa Matthew 4:4, alam natin lahat yan. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. So, ibig sabihin talagang, yung salita ng Lord, pagkain din po talaga. Kaya lang pagkain ng kaluluwa natin para magkaroon ng kapahingahan po. And the purpose of, para ano? Ito, bakit natin gagawin? Bakit tayo magme-meditate? Bakit natin gagawin parang pagkain o parang mental exercise ang salita ng Lord? For the purpose of reaching the heightened level of spirituality. Sa Tagalog po, para daw po maabot natin yung pinakamataas na level ng spiritual pag minemeditate natin ang salita ng Diyos. Ganun yung pag-meditate sa Word of God. Gawin mong pagkain ng isip ang salita niya. Why? Para makaabot tayo dun sa spiritual realm. Para maging spiritual po tayo. At once na maging spiritual ka, wala na pahinga ang heart mo, pahinga ang isipan mo, pahinga ang kaluluwa mo. Why? Nakaabot ka sa spiritual realm sa pamamagitan ng salita ng Lord. Kasi mineditate mo na ginawa mong pagkain mo sa araw-araw, oras-oras na meditate mo sa salita ng Diyos. Kanya nakakarating ka doon sa spiritual realm. At yan, naranasan ko yung mga kapatid. Na talagang sa isang pagkakataon na may problem ako, salita ng Diyos ang ginamit ko, mineditate ko yung salita ng Lord. Damandama ko mga kapatid. Parang kala mo, kausap mo lang ang Lord, parang malapit lang. Ganun na madadama mo. Pagka yung salita ng Diyos, talagang yung power ng Word of God ay gumana na dahil talagang pumasok sa heart mo, pumasok sa soul mo talaga. Grabe, talaga nasa spiritual world ka talaga. Wala kang pakialam sa nangyayari sa paligid talaga. Kasi nakarating ka doon sa gustong paglagyan ng Lord sa atin pag nakikinig ka ng Word of God. Ang Word of God po, spiritual yan. Kaya hindi pa pwede nakikinig ka ng Word of God tapos yung flash mo gumagana. Hindi ubra. Kailangan pag nakinig ka ng Word of God, marireach mo yung point na the highest level. Yung pinakamataas na level na sa spiritual. Maabot dapat natin po. Para magkaroon ng kapahingahan, yung ating soul and spirit magkaroon ng kapahingahan. Tandaan natin, hindi lang ang Diyos ang nagpapakain sa ating isipan. Pag sinabing feeding sa mind, hindi lang po ang Diyos ang nagpipid sa atin. Ang isa sa matindi magpakain o mag-feed sa ating isip ay yung tao sa paligid mo at yung isip mo mismo. Yan ang matindi. Saan galing ang feeding nila? Hindi pa galing sa nakikita, sa nararamdaman, sa naririnig. Diyan ang gagaling. Ang isa pang matinding feeder ay yung feeder ng thought, si Satanas. Matindi po mag-feed yan. Paano mo malalaman kung sa tao, yan ang tanong ngayon, paano mo malalaman kung sa tao, sa devil ang nag-feed sa'yo? Yan ngayon ang tanong. O ang Diyos. Sa taong pirming concern sa flesh, it's always about the body and never about the soul. Yan po yung boses po ng tao pag yan po. Pag yan narinig nyo, alam nyo na, hindi sa Diyos yan. Sa devil po, he opposes the word of God. Kinokontra yung salita ng Lord. Katulad na ginawa niya kay Eve. Ano sabi nga nun? Totoo ba sinabi ng Lord na huwag kakainin niya? Talaga ko kontra, hindi ka mamamatay. Samantalang sinabi ng Lord, mamamatay siya. Satan's voice will destroy your faith in God and make you trust in the reality. Matindi po yan talaga. Wawasakin ang faith natin. Doon ka sa nakikita mo, diyan ka maniwala. Yun ang gagawin. Example, sa nakikita mo sa paligid. Pagbagsak na kabuhayan, pakikita yan.
ilalagay sa isip mo na mahirap na talaga ang buhay ngayon. Kanya yan ang lumalabas sa bibig na maraming tao sa kayo. Aminin natin pagdating sa finances, mahirap kayo, mahirap na talaga, mahirap talaga, mahirap talaga. Puro ganyan. Ilang beses na ako nag-preach ng ganyan, pero ganyan pa rin ang lumalabas sa bibig ng mga mananampalataya. Ang hirap, mahirap, mahirap. Why? Nakatingin tayo doon sa pinakikita ng devil sa atin, sa pinakikita ng tao sa atin, sa mahirap, 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 mahirap. Pag may sakit, pararamdam sa'yo. Yung reality na may sakit ka talaga. Yung symptoms, paparamdam sa'yo. Alam niyo, pagka ganun, may sakit nga ako, may sakit nga. Ganun ang mangyayari sa atin. Although yung reality talaga meron. Na may mararamdaman ka talaga at maaaring may sakit ka talaga. Kanya yun na nga, pero pag doon ka sa reality, madadali mo tayo. Pero pag mineditate mo ang Word of God at na-reach mo yung spiritual realm na sinasabi sa inyo, hindi magiging totoo ang nakikita mo. Hindi magiging totoo nararamdaman mo. Hindi magiging totoo yung naririnig mo. But the voice of God will say, mayroon bang mahirap para sa akin? Sinabi niya, Genesis 18:14. Yung sinasabi natin, mahirap, 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 mahirap. Ano sabi ng Lord? Is anything too hard for the Lord? May mahirap ba para sa akin? Yun sabi ngayon. Yan na yung totoo. Yung sinasabi ng Lord. Yung nakikita mo, totoo sa tao. Pero sa Diyos, hindi totoo yan. Sa Diyos, pwede niyang baliin yan. Hindi gawin totoo yan. At yun ang ginagawa madalas ng Diyos sa atin. Hindi ba magmula? Sa pagkakaligtas pa lang sa atin ng Diyos, ginawa na niya yun hindi totoo sa tao. Dahil sinabi ng Lord, imposible sa inyo maligtas kayo. Pero sa Diyos, wala imposible. Ginawa na ng Lord. Kanya sa parte niya, pinapakita ng Lord sa atin po. Kasi pag sinabi mahirap, huwag ka maniwala mahirap. Sa tao mahirap yan. Yun ang sabi mo. Aminin mo sa tao mahirap yan. Pero sa Diyos ko hindi mahirap yan. Sa Diyos walang mahirap. Sa Diyos madali lahat. Napakadali sa Diyos ng lahat ng bagay. Yun ang dapat nasa mind po natin. Kanya nga lilitaw na dito to, nakikita mo, dadadabat, narinig mo eh. Ganon. Ngayon, pag sinabing imposible ka nang gumaling, yan ang gagawing food na ipipid sa isip mo ni Satan. Ilalagay yan. Imposible ka na. O imposible gumaling. Imposible. Pero kung i-meditate mo Word of God, sinabi niya that all things are possible with God. Sa Mark 10:27, basahin na lang po natin. Sinabi niya, all things are possible with God. All things are possible to those who believe. Talagang posible daw lahat ng bagay. So lilitaw na di totoo yung mga nakikita mo, nadadalma mo, narinig mo. Hindi totoo dahil kayang baligtarin ng Lord yan sa katotohanan talaga na magagawa ng Diyos lahat ng mga imposible na yan ay magagawa ng Lord. At ganun naniniwala at minemeditate ni Joshua and Caleb ang salita ng Diyos at ang mga pangako ng Lord. Ganun nakakintal sa isipan nila. Alam mo yung isang example mo sa Numbers 13. Para sa mga tao, hindi kaya. Di ba sabi nila, pinag-spy, tapos nalaman, malalaki, mga higante. Anong sabi ng tao? Hindi natin kaya. Anong sabi ni Caleb? Kaya natin yan. Bakit baligtad? Milyon, ang dami na yung 10 yung nagsabi hindi kaya. Nahawa yung milyon. Ang dami na nagsasalita. Isa lang siya, pero pinanindigan niya. Hindi, kaya natin yan. Halika, lusob tayo, baba tayo, lusubin na natin. Yun ang sabi niya ganon. Puntahan na natin, lusubin natin, kaya natin yan. Sa kanya kaya, sa milyon hindi kaya. Bakit gano'n na hindi siya natangay nun, mga kapatid? May tinatayuan siya. May pinaniniwalaan siya. May meditate siya. Yung salita ng Lord. Bakit pinameditate ang Word of God? Yan ang tanong ngayon. Bakit pinameditate po ng Lord sa atin? Sa Joshua 1:8, ano sabi ng Lord? Tingnan ulit natin. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate it day and night. Why? That you may observe to do. That you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. That you may observe to do, to obey, to execute the Word of God. Para sundin daw natin. Kaya pinamemeditate, sundin natin. Now, isang example si Joshua rin. Bili ng Lord sa kanila sa book of Joshua. Umikot ang 6 na araw sa city ng tahimik. Umikot sila doon sa 6 na araw, isang beses doon sa city. Tahimik, walang magsasalita. Sa 7 araw, umikot kayo ng 7 beses. At pagkatapos hipan ninyo ang trumpet. At pagkatapos sumigaw kayo. Now, may nagtanong ba sa kanila? Mismo si Joshua hindi nagtanong sa Lord eh. Lord, ba't kami iikit yan? Paano babagsakan kung magsisigaw lang kami? Paano? Walang tanong.
Pagkasabi sa kanya, ganun mo ba? Okay, Lord. Sabi ko sa kanila, sinabi sa mga tao, Hoy, mga tao, iikit tayo dyan, ha? 6 na araw, iikit tayo, tigi-tigi sa isang araw. Walang magsasalita, tahimik lahat. Imagine, mapatahimik mo, ilang milyon na yan, mapatahimik mo. Ibig sabihin, sumunod. Yung sinasabi ni Joshua, sumunod sila. Why? Yung leader sumusunod eh. Kanya sumunod itong mga tao, mga kapatid. Pero hindi nila alam kung bakit. Sumusunod na hindi alam kung bakit. Sumusunod na hindi alam kung ano mangyayari talaga. Kung totoo o hindi. Sumusunod basta sila, susunod sila. Yun ang naniniwala. He believed His word. Why? Naniniwala sila doon sa salita ng Diyos. Because he meditated His word. Kaya nagsalita ang Lord ay abot niya agad ang spiritual realm. Kasi dahil sa meditation niya sa word of God, ganun siya. Kaya ibig sabihin, pagka meditate mo salita ng Lord, wala ka ng tanong-tanong sa Lord na kahit bisan di mo naintindihan. Oh yes, Lord. Puro yes ka na lang na yes eh. Kaya sila, ganun ang ginawa nila. Pagdating araw, sumigaw sila. Wah! Pag sigaw nila, ang nangyari? Bumagsak yung wall. Alam ba nila? Hindi nila alam. Kung bakit bumagsak, hindi nila alam. Kung dahil sa sigaw, dahil sa pag-ikit nila, dahil sa trumpet, hindi na nila alam. At hindi na sila nagtanong. Why? Yun ang naniniwala po. Ang naniniwala, sumusunod na lang. Minsan di mo naintindihan kung sinasabi ng Lord. Sige Lord, ba't sinabi mo? Okay lang, sunod pa din. Ganyan po naniniwala sa salita ng Diyos. Now, what do we meditate day and night? Ano-ano yan? Ang minimeditate naman tao, iyan ang madalas kanya, wala tayong kapahingahan. Ano minimeditate ang tao sa ngayon? Yung hirap ng buhay, kumita. Yung pirmi nasa isip. Yung pirmi sinasabi. Madami may sakit. Ang daming nako-COVID. Ang daming namamatay. Ang daming business na nagsasara. Yun yung pirming minimeditate natin, nasa mind natin. Hindi lang doon. Pagdating sa bahay, yan pa rin nasa isip natin. Doon sila natrabuhan, yan pa rin nasa isip natin. May kausap ko na iba, kaibigan mo, yan pa rin ang pinag-uusapan nyo. Imagine na meditation yung ginagawa natin na yan. Napirmiyan ang minsan pamilya, nandun doon lahat, pinag-uusapan yung hirap ng buhay, ang dami namamatay, ang dami may sakit. Yun ang pinag-uusapan. And what do you expect? Hindi ba garbage? Basura yan eh. But don't feed your mind with garbage. Dahil pag sinabing garbage, garbage in, garbage out. Yun din po mangyayari. Garbage yung pinasok mo, garbage din ang lalabas po. Kaya sa inyong lahat, brothers and sisters, it's time to wake up. Wake up, saints. It's time to clean our minds from those garbage and start to meditate the word of the living God that gives hope. Yan ang nagbibigay ng hope. Yan ang nagbibigay ng strength sa atin. Yan ang nagbibigay ng power, ng faith to take away those garbage in our mind para mawala lahat yan. Feed your mind with the real food and not with garbage. And you will be refreshed. Diyan yung mararamdaman. Kanya sa New Testament, sinabi gano'n, sa Matthew 12:8, ano sabi gano'n? For the Son of Man is the Lord even of the Sabbath. As Lord of the Sabbath had come, and with His death and resurrection, He became the fulfillment of our Sabbath rest. That's why in the New Testament, rest means rest from confusion, rest from worry, rest from stress, rest from fear, and even rest from human effort. Kung saan nag-i-struggle tayo sa pag-solve ng problema. No more. It's enough. Enough is enough. Just surrender all your problems to God and find rest in His Word. Doon tayo po makakasumpong na kapahingahan. Because there's rest in His Word. As long as it pierces into the division of your soul and spirit, just believe in His Word. Paniwalaan lang po natin. Alam ko sa inyo marami na. Katulad ng sabi ko kanina, pagal ka, pagod ka, pagal ang kaluluwa, pagod ang kaluluwa. At halos sumuko na po tayo na hindi dapat ganun ang mangyari. Na halos ayaw na natin, halos gusto natin mamatay. Ayaw ni nun. Hindi ganun ang gusto mangyari ng Lord. Ang gusto ng Lord, yung salita niya, meditate mo pa din. At doon ka makakasumpong ng tunay na kapahingahan sa ating soul. Hindi mo mararamdaman yung nangyayari sa paligid. Para kung walang nakikita pag nag-meditate ka sa Word of God.
Parang hindi mo nararamdaman yung hirap. Although nararamdaman, pero parang hindi mo nararamdaman pag nag-meditate ka sa Word of God. Kasi nagkaroon ng kapahingahan, nagkaroon ng rest ang ating soul. Ganong katinding binibigay na rest na yun sa ating soul. Para maging numb tayo, hindi natin makita, maging blind tayo doon sa mga bagay na hindi maganda. At ang makikita mo sa mind mo, yung bagay na magaganda. Huwag niyong punuin ang inyong isipan ng mga bagay na hindi maganda. Huwag natin i-meditate yung mga bagay na magpapahina sa ating pananampalataya. Magpapawala ng pag-asa sa atin. Kundi meditate natin yung salita ng Diyos na nagbibigay buhay. Yung salita ng Diyos na nagbibigay ng pag-asa. Yung salita ng Diyos na nagbibigay ng lakas. At yung salita ng Diyos na nagbibigay ng power po sa atin. Yun ang dapat po na i-meditate natin. Day and night ang dapat gawin po natin. Kasi yung lahat ngayon na nanonood, pinapaalam ng Lord sa atin. Alam ko, sinabi ko sa inyo kanina, pagal kayo pero sa umagang ito. Kung tayo po'y magme-meditate lang sa salita ng Diyos na sinabi sa atin, wala imposible sa Lord at wala mahirap sa atin Diyos. I-meditate natin day and night. Makikita nyo walang mahirap sa problema ninyo at walang imposible sa problema po natin. Lahat malulutas. Babalik ta rin ng Lord yung imposible sa pagiging posible. Babalik ta rin ng Lord yung mahirap sa madali. Ganun ang Diyos po natin. Pero kailangan panindigan mo yung salita ng Lord. I-meditate mo sa heart mo. I-meditate mo sa isip mo na parang pagkain mo sa araw-araw. At naniniwala ako pag yun ang ginawa mo, masusumpungan mo ang kapahingahan. Mawawala ang pagkapagal mo. Kahit na nagtatrabaho ka, hindi ka pagal. Hindi ka nag-struggle pero nagtatrabaho ka. May problema ka, hindi ka struggle pero may kapahingahan ka sa heart mo pero wala ka struggle. Kasi may kapahingahan ka sa iyong puso. At yun ang hinahanap ng mga tao ngayon. At yun ang importante sa panahon natin ngayon. Magkaroon ng kapahingahan ang ating mga kaluluwa. Sa parte niyan, napapagal ka na ba? Napapagod ka na ba? Ang katugunan, ang salita ng ating Diyos na buhay. Yuko natin na ulo natin mga kapatid tayo manalangin. Diyos na nasa langit, napahatid ko na po ang mensaheng gusto mo pahatid sa mga anak mo. Tulutan mo, Lord, na mensaheng ito ay tumimo sa aming puso. Nakikita mo mga anak mo na pagal na, yung iba pagal sa karamdaman. Pagal na ang problema sa pinansyal. Pagal na sa hanap buhay na hindi ko makakasya ang kailang kinikita. Pagal na nakaiisip, Panginoon ko, kung anong gagawin sa buhay. Pagal na ang kanilang kaluluwa, Panginoon ko, sa mga nangyayari. Naghahanap na ang kanilang kaluluwa ng kapayapaan. Pero hindi nila makasumpungan. Dahil nasa isip yung mga bagay na hindi maganda na siya bumabagabag sa puso at isipan namin lahat. Tulungan mo kami lahat, Panginoon ko. Mawala sa amin to. Hugasan mo ng salita mo, Panginoon, ang lahat ng mga hindi maganda sa aming isipan. At palitan mo ito, Panginoon, ng magandang pangako dito sa iyong banal na aklat. Tulutan mo po sa umagang ito, Lord. Magkaroon kami ng kapahingahan sa salita mo, Panginoon ko. Magkaroon kami ng kapahingahan. At ikaw na ang bahala po sa amin, Lord. Ikaw na manguna po sa amin, magbigay sa amin, Panginoon, ng gabay, ng batnubad lang. Marami po salamat, Panginoon. Pinupuri kita, tinataas din ang dakila, Lord. At nagpapasalamat kami, Panginoon ko. Tulutan mo lang yung lahat na may karamdaman. Magkaroon ng kapahingahan sa magitan ng kagalingan bibigay mo, Lord. At yung lahat na nabibigatan, Panginoon ko, walang kapahingahan pagdating sa alang financial problem. Bigyan mo ng kapahingahan sa magitan ng pagsusupply ng pangangailangan nila, Ama. At bukod sa lahat sa mga nanghihina, palakasin mo, Panginoon, sa pananampalataya at padali mo revival sa kanilang puso, Ama. Marami po salamat. Pinupuri ka namin, tinataas at umaasa kami ng tagumpay mula sa iyong banal na salita. Salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, purihin ng Diyos, mga kapatid. At sa umagang ito, nawa, makasumpong tayo at nakasumpong tayo ng kapahingahan sa ating kaluluwa na kailangan po natin lahat. Pero sinabi na sa atin ng Lord ko ng sikreto, meditate the word of the living God. Nasa atin na. Nasa atin ang susi. Nasa atin ang salita ng Diyos. Nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Kaya wala nang kulang po sa atin. I-meditate na lang po natin. Kasi pagkataong ito, mga kapatid, gustong tawagin si Pastor Lud para po ipaliwanag mo sa inyo tungkol sa gospel ng ating Lord na importante po sa ating mga bagong tagapakinig. So hanggang sa isang linggo, magkita-kita ulit tayo.
ibigay po ko kay Pastor Lud ang pagkakataon. God bless you all. Salamat sa inyo. Pagpalain kayo ng Lord. Praise God. Salamat po sa Lord for this wonderful message to our beloved Bishop that is truly piercing our soul and spirit. Lalo na po sa ating po mga first-time viewers. Alam po ng Panginoon that many of you cannot find rest for your soul. And it is only through God's Word, by accepting and believing in Jesus Christ and His Gospel, can we find rest. Kaya lang po ang tanong, what is the Gospel of Jesus Christ? In the book of 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received, and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Now the gospel of Christ is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ that we need to believe. Kailangan maniwala po tayo sa gospel ng ating Panginoon. So we need to apply this gospel to ourselves. Sa paano pong paraan? By obeying the gospel. In the book of Acts chapter 2, verse 38. Then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. It symbolizes the death of Christ. Tayo naman po yung magsisisi ng ating po mga kasalanan, kasabay naman po ng kamatayan ng ating Panginoon. So, para bagang pinapatay po natin ang ating po mga kasalanan. At naniniwala po ako na kahit gaano kabigat, kahit gaano kalaki ang nagawa natin pagkukulang sa ating Panginoon, as long as nandun po yung genuine repentance, yung genuine na pagsisisi, the Lord is willing and able to forgive your sin. Yan po yung unang step. We need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ, which symbolizes the burial of Jesus Christ. Tayo naman po ibabautismuhan naman po sa tubig sa pangalan ni Jesus Christ. So para bagang inililibing natin po ang ating po mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. And take note that water, ang sabi po sa 1 Peter chapter 3 verse 21, ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. So yan po ang silbi po ng water baptism. So take note, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit, which symbolizes the resurrection of Jesus Christ, or yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon after 3 days. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we are also receiving power. Powers and power to overcome all the works of the enemies in our lives, all our weaknesses, all the works of the flesh. Yan po yung tutulong po sa atin para mapagtagumpayan ang mga bagay na ito. At yan din po ang magpapaalala po sa atin na makasunod po sa ating Panginoon para makapagbagong buhay po tayo. Kasi minsan po, ang nangyayari po sa atin, pinipilit natin i-overcome ang ating po mga weakness. Kaya lang hindi po natin magawa. Magbabago tayo sa sandaling panahon, sa susunod na panahon, balik na naman po sa dati. Pero you know what? Once you have the Holy Spirit or the gift of the Holy Spirit in you, yan po ang tutulong po sa atin na makapagbagong buhay at makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Yan po yung tinatawag na you're going to receive the gift of the Holy Spirit. Now, take note, una-una, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat mo ng gustong tumanggap sa ating Panginoon, pwede po ba na itaas po ninyo inyong dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko? Yuko po ninyo inyong mga ulo, and please repeat after me with this prayer. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw
ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, for the second step, sa lahat po ng gusto magpabaptize, andyan po ang ating po mga telephone numbers. Pwede po kayong tumawag po dyan para magpa-schedule po tayo ng water baptism, or otherwise, pwede po kayong mag-message po sa ating pong FB page. Iwan kayo ng mensahe dyan para masagot po namin, para mabigyan po kayo ng further instructions. So meanwhile, brothers and sisters, for some additional announcement po, let's go back to our beloved Pastora Norma para din po sa ating ding pong benediction. So God bless every one of you, and to God be all the glory. Alright, purihin po ang ating Panginoon para po makapasok tayo sa kapahingahan na tinutukoy ng ating Diyos. Ay maganda pong sundin natin ang pinahayag po ng ating Pastor Ludwig Santos kanina, na isagawa po natin na Acts 2:38 para po sa inyong lahat na mga ngayon pa lang po nakapanood ng ating pong gawain. Samantala po our offertory, basahin po natin ang 1 Samuel chapter 25, 11, 18, and 21. Shall I then take my bread and my water and my meat that I have killed from my shearers, and give it to men when I do not know where they are from? Then Abigail made haste and took 200 loaves of bread, 2 skins of wine, 5 sheep, already dressed, 5 seah of roasted grain, 100 clusters of raisins, and 200 cakes of figs, and loaded them on donkeys. Now David had said, surely in vain I have protected all that this fellow has in the wilderness, so that nothing was missed of all that belongs to him, and he has repaid me evil for good. Purihin po ang ating Diyos, ito po ay hango sa kung saan istorya po ito ni Nabal at saka ni David. Na si David po, lagi at ang kanyang mga tao, silang lahat ay nakikita nila ang mga shepherd ni Nabal na nandun, ang nagpipid sa mga tupa. Ngayon, isang araw ay nanghingi siya kay Nabal. Nagpadala siya ng tao. Sabi niya ganon sa kanyang mga tao, ganito sabihin mo kay Nabal na ating binabantayan ng mga shepherd niya at walang isang nagmi-miss o walang nagkukulang sa mga tupang inaalagaan ng kanyang shepherd. Pwede ba? Kasi piyesta ngayon, dumating kami. Kailangan namin kung ano lang ang maitutulong nyo sa amin para sa aming kakainin. Tinanggihan ito ni Nabal at hindi nagustuhan ni David. Kaya nalaman nito ni Abigail na ang sabi sa Biblia, isang matalinong babae, agad-agad siya na kumuha ng napakaraming ibabalik kay David, ibibigay kay David. Kasi ang katwiran ni David, pambihira tong tao na to. Biro mo, binantayan natin ang kanyang mga tupa. Ganito pang ibabayad sa atin ng kasamaan. Ito po ay isipan lang ni David. What more sa ating Panginoon? Hindi po ba, binabantayan ng Lord ang anumang sa atin. Pinangangalagaan niya. Ngayon, anong binabalik natin sa Panginoon? Minsan, hindi natin na ibibigay ang para sa Diyos. Ngayon po ay pagkakataon natin upang ibigay naman ang para sa ating Panginoon. Pero pag tayo po ay nagbibigay, magbigay po tayo na may kagalakan at yung kaya ng dibdib natin. Amen? Alright? For complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give. Diyan po sa ADP sa unang part ng ating programa. Maraming salamat sa mga kapatiran na walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain at ganun din sa mga satellite members natin na nag-tune in. Please give your tithes and offering to your respective satellite churches. Para naman sa mga viewers from other churches, pakibigay inyong kaloob sa inyong iglesia. Also, we have our one-on-one online counseling via Zoom every Sunday until 3 p.m. Please visit the link to be posted after our online service. Purihin pong ating Diyos, napakagantong pong topic na ang title, Nakakapagod Na. Naalala ko po nung unang panahon, nung wala pa ako kay Lord. Yan po ang aking sinasabi sa ating Diyos. Sabi ko, napapagod na ako. Kung totoo, Lord, na may langit, ayoko na rito sa lupa kasi pagod na ako magtiis, pagod na ako magalit,
pagod na ako magtiyaga, pagod na ako magtiwala. Basta pagod na pagod ako, mga kapatid. Narinig yan turo ng Lord, Matthew 11:28. Come to me all you who labor and are heavily laden and I will give you rest. Alam niyo kung ano po napapagod sa akin? Hindi po yung katawan, kundi ang aking isip, yung kaluluwa, yung espiritu ko. Yan ang napapagod. Kaya magpasalamat tayo sa ating Diyos ngayon. Ibinigay sa atin ng Panginoon kung paano tayo magpapahinga. Amen? Kaya napakaganda po na i-meditate natin ang salita ng Diyos day and night at kailangan po maging diligent tayo na hangarin natin na tayo po ay makapasok sa kapayapaan ng ating Panginoon. Alright, ngayon po, iyuko na po natin ating mga ulo at pikit natin ating mga mata. Amang banal na nasa langit, maraming salamat po sapagkat tunay nga po na kung minsan nakikinig kami ng iyong salita, ngunit hindi naman ito tumatagos sa aming puso. Hindi naman ito tumatagos, Panginoon, sa aming mga kaluluwa. Patawarin mo po kami sa mga bagay na ito. Tulungan mo po kami, O Diyos, na maging diligent kami, na makapasok sa iyong kapayapaan. Tulungan mo po kami, Lord God, na hindi lamang kami makikinig, mag-aaral ng Biblia, kundi i-meditate namin ang salita ng Diyos day and night, katulad ng ginawa, Panginoon, ni Joshua. Tulungan mo po, Panginoon, na ang aming pananampalataya ay maisagawa namin. Itaas mo ang aming faith, Panginoon. Paniwalaan namin ang bawat salitang binibigay mo sa amin. Itapon namin ang anumang garbage na laman ng aming isip at palitan namin ito ng salita ng Diyos. Sa ngayon po, Ama, dinadalangin po namin. Nayunat mong yung mapagpalang kamay sa bawat isang mga anak mo na nanduroon sa iba't ibang dako. Tulungan mo, Ama, na makapasok sa iyong kapayapaan. Ingatan mo ang mga kaisipan ng iyong mga anak. Ibigay mo ang lahat ng mga salita ng Diyos. Tulungan mo mag-meditate. Pangapuspusin mo ng Espiritu Santo. Ingatan mo rin ang buong katauhan ng pisikal na pangatuman laban po sa COVID, laban din sa lahat ng mga sakit, O Diyos. Ganon din po, Ama, pagkalooban mo, Panginoon, ang sustenance ng lahat, Panginoon, ng iyong mga anak, lahat ng mga kababayan namin, lahat ng mga tao sa buong mundo, Lord. Tulungan mo po, O Diyos, pagpalain mo po at igawad ang basbas sa bawat isang mga anak mo, Panginoon. Maraming salamat. Nagtitiwala po kami, Lord, na sa aming paghihintay, darating ang umaga sa amin, darating ang pagtatapos ng COVID-19 at magwawakas na, Panginoon, ang paghihirap ng iyong mga anak. Maraming salamat sa iyong banal na salita na patuloy mong pinapakain sa amin, O Diyos. Pagpalain mo ang aming beloved Bishop sa patuloy niyang pagtsatsaga sa pagbibigay sa amin ng iyong Word of God na kung saan magpapalakas po sa amin lahat. Sa iyo pong lahat ang kapurihan, Ama. Ito po ang samot dalangin namin sa nag-iisang pangalan ng aming Panginoong Hesus at ang lahat ang magsabing, Amen. Purihin po ang Diyos. Maraming salamat po sa inyo pong pakikisa, sa ating pong pag-aalay sa ating Diyos na buhay. Hanggang sa susunod na linggo, God bless you all and to God be the glory. You're the one I love, the one I need. I give my heart, my soul, my life, my everything to honor you and to worship you. Lord, I need you closer to me. Bounded by your heart of hearts, I live for you. Deeper, Lord, I want to know you. Am I forever? Delighted, overwhelmed, Lord. Clearly there's no other. You alone are my desire. Dedicated, I'm dependent. My heart belongs to you. You're the one I love, the one I need. I give my heart, my soul, my life, my everything to honor you and to worship you. Lord,